magkasama-samang muli, Panginoon, at itaas po ang nag-iisang pangalan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa inyo pong harapan. Paging dapatin po ninyo ang aming pag-awit, ang aming pagtugtog, ang aming pagsayaw, ang aming pagpalakpak para lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Lord. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon, awitan natin siya, sapagkat ang ating Diyos ay buhay at karapat-dapat siyang sambahin. Amen. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, the whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him. The whole world praise Him. Yes, Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him. The whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north, from the rising of the sun, Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From
has breath, praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang ang sangkarapat dapat na papurihan, ang sangkarapat dapat na dakilain, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Habang kami ay nabubuhay, Panginoon, tuloy ang aming pagpupuri sa iyo. Tuloy-tuloy ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, buhay pa kami, Panginoon. Salamat po, malakas pa kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa iyong biyaya sa aming buhay, Panginoon. Nagagawa namin ang lahat ng ito dahil sa iyong biyaya, Panginoon. At dahil mahal ka namin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord, for your faithfulness sa aming pong mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting
Panginoon. For carrying us, Lord. Salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 We sing hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. And now sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Tunay na ito ay hindi nagmamaliw, Panginoon. Salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinapupurihan, pinasasalamatan, sapagkat ikaw lamang ang siyang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Napakabuti po ninyo sa aming buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka po, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa aming mga puso, sa aming buhay sa gabi pong ito, Panginoon. Ikaw ang siyang gumawa at kumilos, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa gabi pong ito, Panginoon. Tanggapin po ninyo ang papuri ng iyong mga anak. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, salamat po. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Ayan. Salamat po sa Lord. Ano po? Tayo po ay nagkita-kitang muli
at patuloy po nating nararanasan ang kabutihan po ng Diyos. Amen po. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ayan, sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Sige po, settle down na po tayo. Ano po? Salamat po sa Lord na ayan, tayo po ay nagkita-kitang muli at patuloy na tayo ay kanyang pinalalakas. Amen po. Ayan, amen. Konti lang yung pinalakas ng Lord. Joke lang po. Ayan. Salamat sa Panginoon na tunay na ang ating Diyos po ay mabuti at tapat. Palagi po. Amen po. Ayan, at patuloy po akong nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang habag at biyaya sa akin pong buhay, maging sa buhay po ng aming buong pamilya. Salamat po sa Lord sa patuloy niyang provision sa aming pong pamilya at patuloy nga po na tunay nga po na ang ating Diyos po ay hindi po nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen po. At sapat po palagi ang biyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen po. Amen. Salamat sa Lord. Amen. At patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon. Ayan, lumakas. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong kabutihan sa ating pong buhay. Amen po. At sino pa po ang may nais po na magpasalamat sa Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Bago mawala yung boses. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yun po, patuloy ko pong nararanasan ng kabutihan ng Diyos at yung kanyang biyaya. Amen? Amen po ba? Kayo rin po ba? Ayan, purihin ang Panginoon. Araw-araw po mabuti po ang Diyos. At yun po, patuloy po ako nagpapasalamat sa Panginoon. At yun po, sa biyaya po ng Panginoon ay nakapag-settle na po ako ng Ayan, okay na po yung sa St. Gregory kasi almost 3 months po yung kulang. May kulang pa po kasi kami sa dyan sa St. Gregory. Pero purihin po ang Panginoon kasi nakabayad na po ako. Purihin po ang Diyos sa kanyang provision dahil yun po, ayaw po ng Lord na tayo po ay mapapahiya. Amen po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-provide po ng Panginoon para makapag-comply po ako dun sa kulang. Kaya ayun po, talagang sobrang buti po ng Panginoon dahil ayun, yun ay patuloyan ko pong nararanasan sa buhay na ito. At patuloyan pa rin akong kino-comfort ng Panginoon. At salamat nga po sa Panginoon dahil meron tayong Diyos na buhay na patuloyan pong nagko-comfort po sa ating lahat kapag tayo po ay na lulungkot. Ano po? Kaya, ayan, salamat sa Lord. Palagi po siyang mabuti. Amen. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po rin po ang Panginoon. Ayan, totoo po, ang magpasalamat sa Diyos ay mabuting bagay. Kaya dapat po nag-uuna-unahan po tayo. Ayan, ako din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat totoo po yung ating inawit. Ano po? Sa totoo lang, sobrang napakabuti ng ating Diyos. Yung katapatan niya ay hindi mo talaga kayang arukin. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon na siya ay patuloy na kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak. Sa atin, sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa patuloy ang biyaya at kahabagan niya na patuloy na nararanasan po namin sa provision niya, sa pangangailangan namin sa araw-araw. Ayan, sa pag-iingat sa aking mga anak, sa pagbiyahe. Purihin ang Diyos. At talagang totoo po na kapag nagtiwala ka sa Panginoon, ay yun nga po, nasa Kanya na ang lahat. Nasa Panginoon na ang lahat. Maasahan mo siya sa lahat ng oras. At ang provision niya, yun, ma-amaze ka na lang. O kapag nagtiwala ka sa Panginoon. Amen?
Kaya purihin po ang Panginoon. Karapat-dapat siya na tumanggap ng mga papuri, pagsamba at pasalamat. At salamat sa Panginoon na ako'y pinagaling na ng Diyos. Ayan, yung allergy ko sa mga nalalanghap. Purihin po ang Panginoon at patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos yung kagalingan na buhat sa Kanya. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto kong alagaan ang katawang ito kasi nag-iisa lang ito. Umiiyak ako sa Panginoon kapag nakakaramdam ako na ako'y inuubo, na natitrigger na naman yung allergy ko, sa yung allergic rhinitis. Ayan. Grabe, naiyak ako sa Panginoon. Kasi bakit? Gusto kong ingatan, pero yun nga, hindi tayo exempted sa mga nalalanghap, sa mga naninigarilyo, nakapitbahay. Ayun, sabi ko, Lord, kabagan niyo po ako. Kasi gusto kong ingatan ang aking sarili. Kasi nga sa pagkain, ingat ka na, di po ba? Iniingatan mo talaga, kumakain ka ng masustansyang pagkain. Di ba? Iniiwasan mo yung mga dapat iwasan. Salamat sa Panginoon. Kasi alam ng Diyos yung heart mo. Di ba po? Kaya salamat sa Panginoon na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos yung kagalingan na buhat sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy kong nararanasan ang Kanyang biyaya at ang Kanyang kahabagan. Purihin ang Panginoon! To God be the glory! Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Magandang gabi po. Ako rin po nais magpasalamat sa Lord at sa patuloy na pag-iingat sa buong pamilya ko, sa patuloy na pahiram na buhay, sa kalakasan at sa pag-iingat sa biyahe-biyahe ni Ivan at ni Baby. At saka po nagpapasalamat din po ako sa Lord at madadagdagan na naman po ang taon ko bukas po. Salamat po sa Lord at alam kong patuloy siyang nandyan sa bawat lahat ng aming pangangailangan ay pinuprovide niya. Salamat po sa Lord. To God be all the glory po. Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa palagi pong pag-iingat po sa amin ng asawa ko, pati din po sa niloob niya pong makapunta po dito yung mama ko. Ano po siya, natuwa po siya na sabi niya po sa akin, anak, kaya parang naramdaman niya po na yung presence po ni Lord kasi sabi niya po, na ano niya daw, kung bakit daw lagi akong napunta po dito. Sabi niya, kasi daw, naramdaman niya daw po, may naramdaman daw po siya. Kaya nagpapasalamat po ako. Ay, hindi ko alam kung ano naramdaman niya. Pero sabi niya po, may naramdaman daw po siya. Kaya, ayun po, nagpapasalamat po ako sa pinagpipray ko po na yung buong kamag-anakan ko po, tsaka pamilya ko po, pati po yung pamilya po ni Christian, makapunta din po. At makilala si Lord po. At saka nagpapasalamat din po ako kasi po si Lord po talaga pong nagalis po siya ng yung galit po, yung ano po, yung dati po na mapagtanim ako ng galit. Ngayon nakalimutan ko. Parang nandun pa rin, pero hindi na po yung ganong, hindi na galit. So, ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon po kasi nararamdaman ko po na binabago po niya po, ako, hindi lang po ako, kundi pati na rin po yung asawa ko po, tsaka iba pong pamilya. Kaya nagpapasalamat po ako. Salamat po sa Panginoon. Opo, nagpapasalamat kay Lord dahil po iniingatan niyo po kami sa araw-araw po. Tsaka po,
iniingatan po si Papa sa pag-alis po ng bahay, tsaka po pag-uwi, at tsaka po ingatan niya po ako sa school araw-araw. Yun lang po. Praise. Buhay pa. Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama sa langit, sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Salamat po Ama sa patuluyang biyaya po ninyo sa amin at kahabagan. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Minsan pa humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga naging pagkukulang at mga pagkakasala sa iyo. Patawad po, Panginoon. Nalalaman po ninyo, O Diyos, ang lahat ng bagay. Alam po ninyo, Panginoon, ang laman ng aming puso, ang laman ng aming isipan. Ang lahat ay hayag sa iyo. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa iyong kahabagan at kagandahang loob na aming nararanasan maging hanggang sa mga oras po na ito. At inihiling namin, aming Ama, na muli po ninyo kaming samahan. Kayo po ang patuluyang mangusap at magsalita sa bawat isa sa amin ngayong gabi. At minsan pa ay maranasan ka namin. Holy Spirit, we welcome you in this place. We welcome you in our hearts, O God. Patuluyan niyo po kaming katagpuin sa gabi pong ito. In the name of Jesus. Thank you, God, for your presence. Hallelujah. Ama, marami pong salamat. Pinagtagumpay na po ninyo ang gawain ngayong gabi. Minsan pa sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po. Mari na po tayong makaupo. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloyan niya pong biyaya at kahabagan po sa aming buhay, sa aming pamilya, sa buhay ko. Buhay pa at malakas. Amen. Purihin po ang Diyos. Okay, yan. Tayo po ay nasa aklat ng Numbers. At ngayon po ay nasa chapter 5 na po tayo. Purihin po ang Panginoon. Okay. Praise God. Yan. Sige po. Yan. Dito tayo sa Numbers chapter 5. Ang pamagat po nito ay the purity of the camp. Okay. Yan. So ito yung panahon na ang mga Israelita ay nandun sila sa, nagkakampo po sila bilang paghahanda sa pagpasok po nila sa Promised Land. So dala-dala nila yung tabernacle. Yung tabernacle ay, ayan, so ito yon nasa gitna. Tapos yung mga Israelita ay nakapalibot. So ito yung parang mga bahay-bahay nila. So kung maalala nyo po, nung nakaraan ay tinalakay natin, merong tribe sa north, may tribe sa south, may tribe na naka-assign sa east, may tribe na naka-assign sa west. So kahit saang direksyon, merong parang nakabantay, merong mga naka-assign na tribo. Okay? So ito yung mga ilang rules o ilang mga tuntunin na dapat nilang gawin habang sila po ay nasa camp. Okay? Yan, sabi dito, ang mga itinuturing na marumi. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, paalisin mo sa kampo ng Israel ang lahat ng may sakit sa balat na parang ketong.
ang mga may tulo at ang lahat ng naging marumi dahil napahawak sila sa patay. 3, wala kayong itatangi, maging lalaki o babae. Lahat ng mga ito ay palalabasin upang hindi maging marumi ang kanilang kampo. Ako'y naninirahang kasama ng aking bayan. Verse 4, tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, lahat ng may sakit sa balat na parang ketong, may tulo, at naging marumi dahil sa paghawak sa patay, ay pinalabas nila sa kampo. Oh, grabe no? So yun nga po, inutusan ng Diyos. Sa ating binasa, inutusan po ng Diyos si Moises na alisin ang sino mang marumi, lalaki man o babae. Wala silang itatangi. No? Lahat ng may sakit sa balat. Yung parang ketong pa lang yun yung hindi pa talaga ketong, parang pa lang. Yung, halimbawa, nakitaan ka na parang, something wrong with your skin. Yan. So, yun, kahit parang ganun lang. Siguro parang kahit yung mga budi, mga an-an, di ba? Kasi parang skin yun eh. So lahat ng marumi, sabi doon, lahat ng may sakit sa balat na parang ketong, mga may tulo, at ang lahat ng naging marumi dahil napahawak sila sa patay o napadikit sila sa bangkay. So itinuturing pala na marumi kapag ikaw ay nakahawak sa bangkay o napadikit ka. So anong rason? Ito po ay para maiwasan ang kampo na madungisan, na marumihan, no? Bakit po? Kasi ang presensya ng Diyos ay nandun. Kasama nila ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, ganun po kaseryoso nung unang panahon ang patungkol sa kalinisan at kabanalan. So dito, itong binasa natin na talata, it emphasizes the importance of cleanliness and holiness. Ganon siya kahalaga. Ganon kahalaga yung sinasabing kadalisayan or purity. Yan. Kaya nga ang pamagat natin ay the purity of the camp. Yung kadalisayan, yung kalinisan. Habang sila po ay nagkakampo bilang paghahanda sa pagpasok nila sa lupang pangako. Yan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, ako'y naninirahang kasama ng aking bayan. It means kasama nila ang Diyos. Kasama nila palagi ang Diyos. Yan. So diba, sabi nga natin, God is our Emmanuel. God is with us. Pero hindi man tayo, parang hindi naman tayo namumuhay na para bagang katabi lang natin ang Panginoon. Na para bagang nandyan lang siya sa tabi mo, nakikita ka niya, ano man ang ginagawa mo. Hayag sa Panginoon, lahat. Kasi kasama nga natin siya palagi. Amen? Ay, may kasama pa po ba ako? Mayroon pa. So dito, diretso po tayo. Ang pagbabayad sa nagawang masama. Verse 5, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, sino mang magtaksil kay Yahweh? Yan pag sinabing taksil, unfaithful, hindi maging matapat, no? Sino mang magtaksil kay Yahweh at makagawa ng masama sa kanyang kapwa ay dapat umamin sa kasalanang kanyang nagawa. Pagbabayaran niya ito ng buo, maliban pa sa dagdag na 5 bahagi nito. Ito'y ibibigay niya sa ginawa niya ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak nito. May narinig po ba kayo? Okay, sabi sa verse 8, kung wala itong malapit na kamag-anak, ang halagang ibabayad ay mapupunta kay Yahweh at ibibigay sa mga saserdote, bukod sa tupang ibibigay ng nagkasala upang ihandog bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Sabihin nga po natin restitution. Sa ibang salin, sa English version, ang ginamit na word ay restitution. Ibig sabihin pagsasauli or pagbabalik or pagganting bayad. Pagbabayad doon sa ginawa mo. Ibig sabihin, kung nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, higit pa sa paghingi ng tawad ang kailangan mong gawin. Hindi ka lang basta, sorry sana mapatawad mo ko. Hindi lang po basta ganun. Ang sabi diyan, dapat umamin ka, sabi diyan, dapat umamin sa kasalanang kanyang nagawa at pagbabayaran niya ito ng buo,
Maliban sa dagdag na ikalimang bahagi nito. 1/5. Di ba? May dagdag pa na 1/5 doon sa ginawa mo sa kanya. Yan, kung halimbawa, ang bayad sa ginawa mo sa kanya, dahil may ginawa ka na hindi maganda sa kanya, di ba pag nasa husgado, parang pag napatunayan nagkasala ka, magbabayad ka dun sa tao. 1/5 pa ang idadagdag mo. Nandyan pa po ba tayo? Yan. So, kumbaga, ito, tinuturuan tayo nito na gumawa ng mabuti. Gawan mo ng mabuti, yung ginawan mo ng hindi maganda. Yung ginawan mo ng masama, yung dahil nakagawa ka ng masama sa kanya, nagkasala ka sa kanya, bilang pagganting bayad, gagawan mo siya ng mabuti. Nandyan pa po ba tayo? Yan. So, at kung tayo naman, halimbawa, tayo naman yung inagrabyado o naagrabyado. Yan. So, sabi nga, we should still seek restoration. Ang heart natin ay makipag-restore kesa yung gumanti. Yan, sabihin nga po natin, huwag gaganti. Ibig sabihin, huwag mong gantihan ng masama yung gumawa sa iyo ng masama. Okay, so basahin po natin, sabi sa Romans chapter 12, pakibasa niyo po, kayo po ang magbasa. Verse 18. Verse 19. Verse 20. Verse 21. Ayan. So, iba ang turo ng mundo sa turo ng salita ng Diyos. Palagi ang turo ng salita ng Diyos ay para sa ikabubuti mo at ng iyong kapwa. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Kaya kung tayo naman yung naagrabyado, kasi kanina, yung ikaw yung nakagawa ng kasalanan, dapat aminin mo ito at kailangan mong magbayad. Dadagdagan mo pa. So kung ikaw naman yung nagawa na agrabyado, ang turo ng salita ng Diyos, huwag kang gaganti. Ipaubaya mo yun sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti para sa iyo. Kasi pag gumanti ka, hindi ka na ipagiganti ng Diyos. Kasi ginawa mo na yung part niya. Ginawa mo na yung part ng Diyos na dapat siya yung gagawa nun. Nakuha niyo po? Kaya sabi, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Paano madadaig ang masama? Sa paggawa ng mabuti. Di ba? So gagawan mo siya ng mabuti. Ano ang magiging resulta? Sabi niyan, kung nagugutom ang iyong kaaway, di ba, pakakainin mo pa, papainumin mo pa. Di ba? Parang ang hirap na. Parang ang hirap gawin, no? Lalo na kung napakasama, napakasakit ng ginawa sa iyo. Pero ituturo ng salita ng Diyos eh. Yan. So kung nagugutom, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Ang mangyayari niyan, parang sabi dito, magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Anong pakiramdam ng nilalagyan ng baga sa ulo? Mainit, masakit yun, di ba? Imagine, yung kakainin mo ay bigay nung inaaway mo. Di ba? So, parang mapapahiya siya sa kanyang sarili, sa kanyang ginawa.
na bakit tong taong to mabait pa rin sa akin kahit ang sama na ng ginawa ko sa kanya, bait-bait pa rin niya sa akin. So mapapahiya siya sa ginawa niya. Nandyan pa po ba tayo? Nandyan pa? Oh, nandyan pa. 9, lahat ng natatanging handog ng mga Israelita para kay Yahweh ay mauuwi sa saserdoteng tumanggap niyon. Okay, naalala ko. Kukunin ng bawat saserdote ang handog na ibinigay sa kanya. Kaya naalala ko po nung ako ay sakristan pa, kapag ang mga dala ng mga tao na offering, marami yun nakapila dyan, nakwento ko na to sa inyo dati, na kapag pumupunta kami sa mga barabarangay para magmisa, yung pare na sinasamahan ko, ako bilang sakristan, ako yung tagadala ng mga iuwi ng pare na mga galing sa offering ng mga tao. So mostly mga prutas po yun. Papaya, pakwan, pinya, kung ano yung napapanahong prutas. So ang dami-dami naming dala minsan, hindi na namin madala yung iba sa dami. Kasi hindi ko naman kayang bitbitin dahil nakamotor lang kami. Yung parang motorbike, yung sexing motorbike yung uso nun, yung matangkad, kasi pambundok yun eh. Minsan dahil hindi naman ako nakahawak sa kanya at ang bit-bit ko yung mga offering, mga prutas, muntik pa akong mahulog. So, salamat sa Diyos. Naaalala ko yung mga ganitong tagpo kasi nga po ay, sabi dito, lahat ng natatanging handog ng mga Israelita para kay Yahweh ay mauuwi sa saserdoteng tumanggap niyon. So, noon pa man, ginagawa ng mga Israelita. O tayo, hindi man tayo nagdadala ng mga offering na prutas dito eh. Di ba? Na-experience nyo ba na may ani kayo sa inyo na nagdala kayo ng prutas para i-offer? O di ba hindi? Walang gumagawa nun dito sa atin. Minsan lang, pag Thanksgiving lang, parang bumibili tayo ng mga prutas, lalagay natin sa bilao, lalagyan natin ng palamuting plastic na may kulay, para magmukha siyang magandang-maganda. May sinend nga ako kay Mama Len eh. Sa Thailand ba yan, Mama Len? Thailand nga yun. Grabe, punong-puno yung stage ng mga offering, mga prutas. Grabe, ang dami, apaw-apaw. Apaw-apaw. Yung kanilang daladalang handog sa Panginoon. Oh. Malay nyo, sa Sunday, mayroon kayong dala mga prutas. Sa Thanksgiving na lang. Next year pa. Okay, at take note, sabi, kukunin ng bawat saserdote ang handog na ibinigay sa kanya. Mauuwi sa saserdote yung mga offering, mga handog ng mga Israelita para kay Yahweh. Bakit? Kasi ang saserdote, ang mga saserdote galing sa lahi ni Levi, tandaan nyo na hindi kasama sa mana. Sa lupain, sa mana, ang mga Levita. Ang mana nila ay ang Diyos mismo. Kaya kung ano yung mga offering sa Panginoon, yun yung napupunta sa mga Levita. Kasama po doon yung mga saserdote. Nandiyan pa po ba kayo? O, kaya ganon, sa kanila nauuwi yon. Sa mga Levite, sa mga tagapaglingkod sa tabernacle. Ang tuntunin tungkol sa pagtataksil at pagsiselos. 11, sinabi ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Kung ang isang babae nagtaksil sa asawa, 13, nakipagtalik sa ibang lalaki, ngunit walang katibayang maipakita laban sa kanya, sapagkat hindi siya nahuli sa akto. 14, o kaya namay ang asawang lalaki naghihinala sa kanyang asawa, kahit wala itong ginagawang masama. 15, ang babae ay dadalhin ng lalaki sa saserdote. Ang lalaki maghahandog ng kalahating salop ng harinang sebada. Ang handog na ito ay hindi bubuhusan ng langis ni sasamahan ng insenso sapagkat ito ay handog tungkol sa pagsiselos. Handog upang hilinging lumabas ang katotohanan. 16, ang babae ay dadalhin ng saserdote sa harap ng altar. 17, ang saserdote ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. 18, pagkatapos ilulugay ang buhok ng babae at pahawakan sa kanya ang handog na harina.
Samantala, ang mangkok na naglalaman ng mapait na tubig na magpapalitaw sa katotohanan ay hawak naman ng saserdote. 19. Ang babae panunumpain ng saserdote. Sasabihin niya, kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito. Ngunit kung nagtaksil ka sa iyong asawa, parurusahan ka ni Yahweh upang maging halimbawa sa iyong mga kababayan. Patutuyuin ni Yahweh ang iyong bahay bata at pamamagain ang iyong tiyan. Grabe itong ritual na ito. Naintindihan niyo po? Grabe, no? Grabe itong ritual na to. Ito ay parang naghihinala pa lang yung asawang lalaki. Parang may lalaki yata itong asawa ko. Paghihinala pa lang yun na, sabi sa verse 14, naghihinala sa kanyang asawa kahit wala itong ginagawang masama. Ay, away to. Diba? Pwedeng pagtalunan, pwedeng pag-awayan na mag-asawa. Ay, wala naman akong ginagawang masama kung ano yung iniisip mo sa akin. Diba? Sabi dito, pero kailangan nilang ganapin pa rin ang ritual. Dinadala po sa saserdote. Verse 22, sabi pa dito, tumagos nawa ang tubig na ito sa kaloob-looban ng iyong tiyan. Pamagain ito at patuyuin ang iyong bahay bata. Tapos sabi dito, ang babae sasagot ng amen. Ako'y sumasang-ayon. parang hindi siya Parang ang weird ng ritual na to. No? Pero ginagawa ito ng mga Israelita. 23. Ang mga sumpang ito ay isusulat ng saserdote sa isang sulatan, huhugasan ito sa mapait na tubig, at ipapainom sa babae ang pinaghugasan. Ito ay magdudulot ng matinding sakit sa babae. 25. Pagkatapos, ang handog na harinang hawak pa ng babae ay kukunin ng saserdote, iaalay kay Yahweh at ilalagay sa altar. 26. Ang saserdote ay kukuha ng isang dakot na harina mula sa handog at susunugin ito sa altar. Pagkatapos, ipapainom sa babae ang mapait na tubig. 27. Kung nagtaksil nga siya sa kanyang asawa, makakaramdam siya ng matinding sakit. Matutuyo ang kanyang balakang at mamamaga ang kanyang tiyan. Sa ganitong paraan, hindi siya pamamarisan ng kanyang mga kababayan. So ito po yung rason. Kaya may mga ganitong ritual na ipinapakita sa mga Israelita nung panahon na yon para hindi pamarisan. Sabi nga po natin, para di pamarisan. Verse 28, ngunit kung hindi siya nagtaksil, o kung hindi naman niya talaga ginawa, no? Hindi tatalab sa kanya ang sumpa at maaari pa siyang magkaanak. 29, ito ang tuntunin tungkol sa babaeng nagtaksil sa asawa. 30, o kaya, kung naghihinala ang lalaki sa katapatan ng kanyang asawa, ang babae ihaharap sa altar at isasagawa naman ng saserdote ang lahat ng dapat gawin ayon sa kautusan. Halimbawa, naramdaman ng lalaki na parang hindi na siya mahal ng kanyang asawa, hindi tapat ang asawa niya sa kanya. Ganun din, iharap pa rin siya sa saserdote. 31, ang asawang lalaki ay hindi madadamay sa kasalanan ng babae, kundi ang babae lamang. Kung talagang nagkasala, ang magdurusa sa ginawa niyang masama. So ang babae lang, kung siya ang talagang nagkasala, talagang pagdudusahan niya. Kung talagang nagkasala ang babae, nandyan pa po ba tayo? What if hindi naman talaga ginawa ng babae? Anong mangyayari? Hindi naman ginawa ng babae. Nakita nyo, parang may discrimination, no? Para sa mga kababaihan nung unang panahon, parang lang naman. Kasi, bakit? Naghinala lang naman paano kung hindi totoo? O what if naman kung ang lalaki pala ang gumagawa? O, kaya nga daw. Paano kung ang lalaki ang gumawa? O, parang hindi ganun kasi yung nun. Kasi nung unang panahon,
Parang hindi ganun kasi. Nung unang panahon kasi, yung lalaki pwedeng mag-asawa ng higit sa isa. Naalala nyo? Si Jacob? O ilan na asawa ni Jacob? 4, no? Yan. So, nung time na yon, yung mga lalaki ay parang pinapayagan. Pero pagdating sa Leviticus, may mga ano na sila eh. May mga sinabi na. Kasi itong Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, halos isang panahon to. Hindi ito magkakaibang panahon. Kasi ito yung panahon na sila ay naghahanda sa pagpasok sa lupang pangako. Okay? So dito ibinaba yung mga batas. Okay? So yung panahon na yon. Dito sinabi lahat ng mga kailangan nilang gawin para pagdating nila sa lupang pangako, hindi sila sasali o hindi sila gagaya sa mga tao na kung ano yung ginagawa doon, hindi nila yung gagayahin. Dahil sila mismo ay meron ng mga rules, meron ng mga batas na ibinigay sa kanila ang Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Pero ang babae, hindi pwedeng gano'n na marami siyang asawa. Di ba? Naalala nyo? Noon yon, nung unang panahon yon. Tapos pinagbawal na rin na mag-asawa ng malapit na kamag-anak. Yan. Kasi nung panahon ng Genesis, nung nasa Genesis, kahit magkakamag-anak, di ba? Naalala nyo, si Sarah at si Abraham, ay sila ay magkapatid sa ama yata, if I'm not mistaken. Di ba? Ang magpinsan naman, si Isaac at si Rebecca, kung hindi ako nagkakamali. So merong malapit na magkamag-anak ang nag-aasawa. Pero pagdating ng Leviticus, meron na silang batas na hindi sila pwedeng mag-asawa ng malapit na kamag-anak. Nandyan pa po ba tayo? So dito, ang message po dito sa chapter 5, verses 11 to 31, ito po ay tinutugunan ng Diyos ang mga seryosong alalahanin o mga problemang mag-asawa. Halimbawa, may problema yung mag-asawa at napakaseryoso nito. Kasi ang pag-aasawa ay banal. So itong tinalakay natin dito regarding sa kung may nagtaksil sa kung ang asawang babae ay nagtaksil, ito po ay bilang tugon ng Diyos sa usaping kabanalan ng pag-aasawa. Sabihin natin kabanalan. Okay? So, napaka-seryoso po ng pag-aasawa. Hindi ito, sabi nga ng matatanda, narinig natin, ang pag-aasawa ay hindi biro, hindi ito isang mainit na kanin na pag sinubo mo at napasok ay iluluwa mo. Ganun yung kasabihan ng matatanda. Tama ba? Yan. Nandyan pa po ba tayo? Kaya may mga religious ritual na ginagawa para mapanatili ang pagsasama ng mag-asawa na banal, na maayos. So sa time po natin ngayon, kung may problema po yung mag-asawa, hindi na po tayo nagre-ritual-ritual. At magpo-pronounce tayo o mag-a-announce tayo na pamamagain ni Yahweh ang tiyan mo, ang bahay bata mo, hindi ka na magkakaanak kung ikaw talaga nagkasala. Hindi tayo gaganon. Hindi tayo harap sa altar, hindi tayo pupunta sa sacerdote. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Ibig sabihin, kung may problema ang mag-asawa at may paghihinala, ngayong panahon natin, lumalapit tayo sa mga pastor o sa mga taong alam natin na pwedeng makatulong sa atin para maiayos ang pagsasama ng mag-asawa. Nandiyan pa po ba tayo? Kung tayo ay Krisyano, kung tayo ay mananampalataya, hindi tayo, halimbawa may marital problem, may problema mag-asawa, huwag ninyong pangarapin na maghiwalay para masira ang inyong pamilya. Wala kayong magandang maipapatutuo sa mga tao. Sasabihin ng ibang lalo na ng mga hindi mananampalataya, ganyan pala ang mga born again, parehas din lang naman. Anong pinagkaiba natin? Di ba? Kung ang ginagawa nila ay gagawin din natin. Nandyan pa po ba tayo?
Kaya sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7a, kayong magbasa po. Ang mga lalaki na may asawa ang magbasa. Ready? 1, 2, 3. Wala. Tapos na. Sige, ako na lang. Wala pala, hindi pala nakalagay dyan. Ako na lang magbabasa. Para pag nagkaasawa ako. Kayo namang mga lalaki. Taas sa kamay ng mga lalaking may asawa. 1, 2, 3, 4. Yan. Ito ang ano sa inyo. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina. Kita nyo? Ang asawang babae, ikaw ay mas malakas kaysa sa asawa mong babae. Kaya ang role mo, isa sa roles mo, pakitunguhan siyang mabuti. Ano yung pakitungong mabuti? Aalagaan mo siya. Iingatan mo siya. Amen? Huwag mo siyang bubugbugin. Yan. Mamahalin mo siya. Gawin mo sa kanya yung mga ipinangako mo nung nagliligawan pa lang kayo. Di ba may mga promise ba kayo dati? Na pag tayo naging mag-asawa, pagpapatayo kita ng napakagandang bahay, ikaw ang aking reyna. Gawin mo siyang reyna. At ikaw naman ang hari. Okay, meron akong babasahin po sa inyo. Ito hindi ko na ipapaliwanag. Babasahin ko na lang kasi very well said na to. This is the Word of God. Ito ay salita ng Diyos at ito ay mapapakinabangan ng mga mag-asawa at ng may mga balak mag-asawa sa darating na panahon. Okay, babasahin ko po sa inyo. Hindi ko na pala nilagay dyan. Ephesians chapter 5, verses 21 to 33. Ay, parang nandyan yata. Wala. Bakit wala? Iba yata ang naipasa kong PowerPoint. Sige, ako na lang magbabasa. Ito, tagubilin sa mag-asawa. 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki. Taas ang kamay ng mga lalaki.
Yan. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. O mga babae, taas ang kamay. O ang mga babae naman, sabi dito, mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So ito po yung bilin para sa mga mag-asawa. Ano po? Sabi sa unang verse na binasa natin sa Ephesians chapter 5, pasakop ang mag-asawa sa isa't isa bilang tanda ng pagpapasakop nila kay Kristo. Nandyan pa po ba tayo? So bilang kayong mag-asawa ay nagpapasakop kayo kay Kristo, gayon din ang gawin ninyo. Magpasakop kayo sa isa't isa. Submit with one another. Ang role ng lalaki sa chapter 5, na binanggit dito sa chapter 5, ang role po ng lalaki ay mahalin o ibigin ang asawang babae. Ang babae naman, ang role naman niya ay magpasakop. Hindi kayong mas mataas ang ihi sa asawa mo, na kung mapagalitan mo ang asawa mo ay parang anak mo. Di ba? May mga asawang babae kung mapagalitan ng asawa ay, di ba? Kung mapagalitan ay inam. Hindi, pag ganun ang ginawa mo, ibig sabihin hindi ka nagpapasakop. Kausapin mo siya ng matino, ng maayos. Meron akong kaibigan, para silang Krisyano. Nagtalo silang mag-asawa. Diba? Nagtalo silang mag-asawa. Ang ginawa ng asawa, hindi ko na sasabihin kung lalaki ba o babae, basta nagtalo sila. Ang ginawa ng isa, tinaasan niya ng boses, sinisigaw-sigawan niya. Parang, yan. Tapos sabi ng asawa niya, ano mo ba ako? Ano mo ba ako? Malumanay siya, sinagot niya malumanay, ano mo ba ako? Bakit mo ako sinisigawan? Hindi mo ako anak. Hindi mo ako kung ano man. Ako'y asawa mo. Wala pa po akong asawa. Nandiyan pa po ba tayo? Oh. Tandaan nyo, ang role ng asawang lalaki ay mahalin, ibigin ng asawang babae. Ang babae naman magpasakop. Kahit ano ka pa, kahit ikaw ay judge, engineer, architect ka na babae, o ano man ang estado mo sa buhay, kailangan mong magpasakop sa asawa mo. Wala yun sa title. Kung ano ang role mo na sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang gawin mo sa iyong asawa. Magpasakop ka. Kasi yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Nandiyan pa po ba tayo? Oh, hindi na tayo magre-ritual-ritual. No? Ika-counsel tayo kung may marital problem, kung may problema. Kaya kung kayo ay may problema, ang mga mag-asawa, ano ba, may problema kayong mag-asawa, wag ninyong sasabihin ang inyong mga problema kung kani-kanino. Sabihin ninyo sa inyong pastor. At sabihin ninyo sa mga taong pwede nyong pagkatiwalaan na maipapanalangin kayo at mapapayuhan kayo ng tama. Hindi yung sasabihin mo kay kumare, Mare, alam mo ba? Tapos ipopost nyo pa sa Facebook. Kung ganyan din lang ang ugali ng asawa, wag ka nang umuwi, diyan ka na sa barkada mo. Ngayon, gusto ng tao ibalandra lahat ng ano sa buhay niya. Popost niya sa Facebook. Huwag niyo na i-post sa Facebook. Lalo na't masailan yung problema. Di ba? Kasi may mga nababasa ako, inaaway ang asawa niya sa Facebook. Pinopost sa Facebook. Huwag pong ganon. Okay? So kung may problema ang mag-asawa, kagaya ng ginagawa ng mga Israelita, sa sacerdote sila lumalapit. Yun nga lang, nung time na yon, may mga ritual silang gagawin. Pero ngayon, di na yon ginagawa. Noon yon. Ngayon, ipagpipray po kayo. Papayuhan po kayo.
base sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tandaan nyo po, wala pong eskwelahan sa pag-aasawa. Diba? Yung mga nag-asawa at nagpakasal, bago po ba kayo nag-asawa at nagpakasal, nag-enroll po ba kayo sa isang eskwelahan para alam nyo ang gagawin nyo kapag may asawa na kayo? Di ba wala? Oh. Kaya ang pinakamagandang eskwelahan para ikaw ay matuto ay ang salita ng Diyos. Ito yung magiging gabay mo sa pag-aasawa, sa pagpapamilya, para maging maayos ang inyong pagpapamilya. Oh, kasi akala ng iba, lalo na mga kabataan ngayon, naku po, di ba? O baka kayo humaba pa. O, hanggang doon na lang. At tayo po ay mananalangin ngayon. Ipag-pray natin yung mga mag-asawa. Okay, mag-focus tayo na manalangin para sa mga mag-asawa, na pagtibayin ng Diyos ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at ang kanilang paglilingkod sa Panginoon ay lalong mag-umigting. Okay? Tapos since it's about the purity of the camp, tulungan tayo ng Diyos na makapamuhay ng may kadalisayan at malinis, may kalinisan at may kabanalan sa kanyang harapan. Amen? Sige po, magsama-sama na po tayo at tayo po ay magdalanginan. Isama po natin sa prayer ang ating pong mga kababayan na kung saan ay apektado ng bagyo. Yan, please pray for Region, Cagayan, Tuguegarao, Isabela, Kalinga. Yan, pakisama nyo rin po ang Bicol Region. Kasi may mga nababasa akong post, may mga post yung aking mga friends sa Bicol na talagang inihanda nila, naglilikas na sila, nag-evacuate na. Tinataas na nila yung mga gamit nila. Okay? Sige po, pakatapos nyo pong sabihin ang inyo pong mga prayer request, pakisama nyo rin sa panalangin ng ating pong bansa at ang gawain po ng Panginoon. Praise God.
pray. Sige po, tayo po ay sabay-sabay na pong manalangin. Hallelujah. Minsan pa, Ama, sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito, aming Diyos. Kami po ay patuloy ang lumalapit po sa inyo at nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. At inihingi po namin ng tawad ang anumang mga naging pagkukulang namin at mga pagkakasala. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa anumang bahid ng karumihan, kami po ay inyong linisin, Panginoon. Kahabagan po ninyo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ama, salamat po na ikaw ang Diyos na concern sa aming kalinisan. Ayaw mo na kami ay marumi. Nais mo na kami ay makapamuhay ng may kadalisayan at may kabanalan sa iyong harapan, sapagkat ikaw ang Diyos na lagi naming kasama. Gayon din, Panginoon, patawarin mo po kami kung may mga tao kami na nagawa ng masama, ng hindi maganda. Patawad po. At kung kami man ang naagrabyado o kami man ang nagawa ng hindi maganda, tulungan mo po kaming wag gumanti. Tulungan mo po kami na maging mapagpatawad. Tulungan mo po kami na magkaroon pa rin kami ng desire na ma-restore, Panginoon, ang relationship sa mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa amin o kung kami man ang nakagawa ng hindi maganda sa kanila. Sapagkat nais mo, Panginoon, na makapamuhay kami ng may kapayapaan. Makapamuhay kami ng may kabanalan. Ama, salamat po. Kayo ang Diyos na lagi naming kasama in the name of Jesus. Ama, itinataas po namin sa inyo ang mga mag-asawa. Pagpalain mo po ang bawat mag-asawa in the name of Jesus. Sa gawaing ito, maging sa lahat ng mga kapatiran at sa aming mga pamilya, Panginoon. Itinataas namin sa inyo ang bawat mag-asawa, Panginoon. Lord, salamat po na pinaalalahanan mo kami ngayong gabi na ang asawang lalaki ay ibigin ang asawang babae at ang asawang babae ay dapat na magpasakop sa kanyang asawang lalaki at silang dalawa ay magpasakop sa isa't isa gaya ng pagpapasakop namin sa iyo. Ama, pangalagaan po at ingatan ang pagsasama ng bawat mag-asawa. Walang pamilyang masisira in the name of Jesus. Kayo po ang patuloy na maging bigkis ng pagsasamahan ng bawat mag-asawa. Bigkisin ng iyong pag-ibig ang bawat mag-asawa in the name of Jesus. Iligtas ang bawat mag-asawa sa anumang tukso, sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang plano ng kaaway na wasakin ng pamilya. Ilayo po ninyo ang bawat mag-asawa, ang bawat pamilya in the name of Jesus, laban sa anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Maging ang gawaing ito, iligtas at ilayo niyo po kami sa anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Ama, maraming pong salamat. Mahal mo ang bawat mag-asawa, mahal mo ang bawat pamilya, at concerned po kayo sa bawat pamilya, at maging sa gawaing ito, in the name of Jesus. Ama, itinataas po namin sa inyo ang buong Miracle of Life family, maging ang mga kapatiran sa ibang fellowship. Itinataas namin sa inyo ang aming Daddy Bishop. Patuloy mo siyang bigyan ng malusog at malakas sa pangatawan at maayos sa pagtulog. Palakasin mo po siya spiritually and physically in the name of Jesus. At patuloy niyang maranasan ang iyong mga kabutihan kasama ng kanyang mga anak, mga apo at mga manugang. Patuloy mo po silang kalingain, aliwin at pangalagaan in the name of Jesus. Maging kaming lahat ang
lahat ng mga kapatiran sa gawaing ito at maging sa ibang fellowship. We pray, God, sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Ingatan kami at iligtas, ilayo sa anumang panganib, sa anumang kapahamakan, o maging sa anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ama, nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya mo po at kahabagan maging sa aming bansa. Lord, tinataas namin sa inyo ang aming bansa. Lalo na po ang mga kababayan namin na nakakaranas po ng bagyo at mga pagbaha sa mga panahon na ito. We pray, God, for your divine protection and let your grace be upon them right now in the name of Jesus. Panginoon, mahabag po kayo. Kahabagan niyo po ang aming mga kababayan. Lord, lalo na po yung mga nasa Car Region, Panginoon. Lalo na po doon sa mga lugar kung saan nandun ang sentro ng bagyo, Panginoon. Lord, we pray, ingatan po ninyo sila. Pangalagaan po ninyo sila. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan sa pangalan ni Jesus. At salamat din po, Ama, sa pagtugon po ninyo at pag-abot sa mga pangangailangan nila sa mga panahon na ito. Lord, humihingi kami ng tawad sa iyo. Patawarin mo po ang aming bansa. Patawarin mo po ang bansang Pilipinas sa lahat ng mga pagkakasala at mga pagkukulang laban sa iyo. Mahabag po kayo, Panginoon. Kahabagan mo kami. Kahabagan niyo rin po ang aming mga government officials and leaders. Kahabagan mo po ang aming President Bongbong Marcos Jr., ang aming Vice President Sara Duterte. Mahabag po kayo. Tulungan mo po ang aming mga government officials na sila ay magkaroon ng karunungan at katalinuhan na galing sa iyo upang mapamunuan nila ng maayos, ng tama, ng may katarungan ang aming bansa. Panginoon, mabantog po kayo sa bansang Pilipinas. Ikaw ang kilalaning Diyos at Panginoon ng bansang ito, sapagkat sinabi sa iyong mga salita, mapalad ang bansang ang Diyos na kinikilala ay ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay ikaw. Hallelujah. Ama, maraming pong salamat sa patuluyang kahabagan po ninyo at biyaya niyo po sa aming lahat. Sa pagpapagaling niyo rin po sa mga may karamdaman. Salamat po. Tugunin niyo po ang aming panalangin para sa mga may sakit, sa mga may dinaramdam. We pray, God, for your healing touch in the name of Jesus. Thank you, God. Pinagaling mo na po kaming lahat. In Jesus' name. In Jesus' name. Amay, tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng mga kapastoran, lahat ng mga missionaries, lahat ng mga Christian churches. Pagpalain po ninyo at tulungan po ninyo kaming makapamuhay ng may kabanalan, ng may katwiran at matuwid sa iyong banal na harapan. Panginoon, alalahanin din po ninyo ang mga kapatiran namin, ng iyong mga anak na nakakaranas po ng mga persecution o mga pag-uusig sa mga panahon na ito. Saang mang bansa sila nandun, saan mang lugar sila nandun, ingatan mo po sila at aliwin, pangalagaan, iligtas, at kahabagan in the name of Jesus. Ama, maraming pong salamat sa gabi pong ito, sa pagtugon niyo po sa aming pong mga kahilingan sa panalangin ngayong gabi. We bless you, Father. We give you praise and honor and glory, O God, for you are worthy. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.
napakabuti nga ng ating Diyos. Amen. Totoo po yan. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ayan, so, purihin po ang Diyos. Welcome natin si Jessamine, tama ba? Ayan. Kaibigan po siya ni Riel. Ayan, taga-pinagsanhan po siya. So, welcome po. Welcome anak sa gawain ng Panginoon. At hindi ka nagkamali ng pinuntahan ngayong gabi. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming buhay. At salamat po sa mensahe po ng iyong mga salita, sa mga pagpapaalaala po sa amin, sa mga pagtuturo, sa mga pagtutuwid. Tunay na ang iyong mga salita ay tapat at totoo. At nais mo, Panginoon, na kami ay mapanuto. Nais mo na kami ay makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Matuwid, banal, at lumalakad sa iyong katwiran. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng mga kasagutan sa aming panalangin ngayong gabi at maging sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Patuloy naming baunin ang kagalakan at kapayapaan na galing po sa iyo. Muli, marami pong salamat sa biyaya mo pong pag-iingat sa aming lahat. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat.